Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalagan ang mga atake at pagbabanta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Pag-amin ni VP Sara para sa planong pagpatay kay Pangulong Marcos, may tuturing na admissible evidence ayon sa DOJ. Pangulong Marcos Jr. nasa UAE na para sa working visit. Pangulo at Presidente ng UAE nakatakdang magpulong ngayong araw. Pagdinig ng Quintacom na binuo ng Kamara kaugnay sa issue ng smuggling at price manipulation sa bansa, umarangkada na. Huling pagdinig naman ng Senado kaugnay sa usapin ng Pogo, nagsimula na rin. Pero Alice Guo, hindi nakadalo dahil sa kasabay na court hearing. At unang kadiwa ng Pangulo Expo, formal nang binuksan sa PICC sa Pasay City. Iba't ibang produktong Pinoy, tampok sa Expo. Una sa ating mga balita, pinalagan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Binigyan naman ng 5 araw ang Vice Presidente para ipaliwanag sa National Bureau of Investigation, NBI, ang kanyang mga naging pahayag. Sinuwel talakay ng PTV sa Balitang Pambansa. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinalagan ito ng Pangulo at iginiit na kailangan manaig ang batas. Giit ng Pangulo sa halip na sagutin at igalang ang Kongreso, tiniyak din nito na sa kabila nito ay patuloy siyang maglilingkod bilang Pangulo ng bansa. Samantala, isasabpina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte matapos itong bantaan ang pamilya ng Pangulo. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pinayagan na ng Facebook ang kanilang hiling na i-preserve ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente at pinapahanap na rin ang taong inutusan umano ni Duterte na paslangin ang Pangulo. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Magsasagawa ng agarang investigasyon ang NBI kung dati anya pinalagpas nila ang pahayag ng ikalawang Pangulo na pupugutan niya ng ulo ang Presidente. Seseryosohin umano nila ito dahil ito ay isang banta laban sa buhay ng Pangulo. Iginiit din ni Andres na kahit wala pang nangyayaring krimen, mananagot sa batas ang taong inutusan ni Vice Presidente Duterte sa pakikipagsabwatan na paslangin ang Pangulo, ang unang ginang at ang House Speaker. Right now, we are open to all possible crimes and we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities
that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures. Ayon sa NBI, hindi nila agad inaresto ang Vice Presidente dahil nire-respeto pa nila ito. Binigyan ng 5 araw si Vice President Duterte na harapin ang NBI. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No? This is by way of subpoena. Ipinaubayan naman ng DOJ sa House of Representatives ang impeachment sa Vice Presidente. Ayon naman kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay isang senyales na walang kakayahang mamuno ng isang bansa. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang malalapit kay Vice President Sara Duterte na payuhan ito na maghinay-hinay sa mga binibigay na pahayag sa publiko. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. Nakaalis na ng bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang working visit sa United Arab Emirates. Ayon kay Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez, alas 6 na umaga, oras dito sa Pilipinas, dumating sa United Arab Emirates si Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos. Alas 2 ng hapon, nakatakdang makipagpulong ang Chief Executive kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kasama si DFA Undersecretary Charles Jose, kung saan inaasahan mapag-uusapan ng dalawang lider ang ilang usapin na makapagpapalakas pa ng ugnayan ng UAE at ng Pilipinas. Mapag-uusapan din ang pagpapabuti pa ng kalagayan ng mga Pinoy doon. Inaasahan namang mapipirmahan ang ilang Cultural Cooperation Agreement sa pangunguna ng MUNCCA Chairperson Vic Manalo. Una nang iginit ng PCO ang paghingi ng paumanhin ng Pangulo sa Filipino community sa UAE na hindi na niya mabibisita dahil agad siyang magbabalik sa Pilipinas para personal na mga siwa sa relief at reconstruction activities sa mga komunidad na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Posibleng malimitahan na ang mga biyahe at aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa death threat laban sa kanya. Ayon yan sa isang foreign policy and security analyst, si Leo Magpayo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sandali lamang o posibleng malimitahan ang mga pagbibisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa kasunod ng hayagang pagbabanta sa kanyang buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni Foreign Policy and Security Analyst Lucio Blanco Pitlo III nang tanungin kung may epekto ang ganitong pagbabanta sa magiging aktibidad ng Pangulo sa labas ng bansa pagkaraang hinikpitan ng Presidential Security Command o PSC ang security protocols nito. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Pitlo na malilimitahan din ang punong ehekutibo na manghikayat ng mga potensyal na mamumuhunan sa bansa. The president's trips abroad, the trips abroad, the highest and the second highest leaders of the country would be limited out of security concerns because this may inhibit limit the by which the president may meet, potential investors to try to attract them to come to the country to do business, to meet the foreign leaders in order to, of course, raise Pangulong Marcos sa mga leader ng ibang bansa para maisulong ang interes ng Pilipinas sa larangan ng seguridad at kapayapaan. Gayunpaman, naiintindihan ni Pitlo ang ginagawang paghihigpit sa seguridad ng Pangulo dahil ito ay para sa interes ng buong bayan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Leo Magpayo para sa Balitang Pambansa. Hindi naman
Nakalayong harapin din ni Vice President Sara Duterte ang kasong sedisyon dahil sa mga naging pahayag niya laban kina Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ipatutupad na ng gobyerno ang legal na hakbang sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte sakalit hindi ito sumipot at tumagon sa ipadadala dito sa PINA. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na 5 araw ang ipinagkaloob na pagkakataon para sa Vice Presidente upang humarap sa NBI at tumugon sa ipadadalang sa PINA sa kanya. Kung mabibigong humarap sa NBI ang Vice Presidente, sinabi ni Santiago na kung ano ang hawak nilang ebidensya ay yun na ang gagamitin dokumento sa paghahain ng kaso partikular sa Prosecution Office. Nasa DOJ na anya ang pagpapasya kung may probable cause para sa mga ihahaing asunto sa ikalawang Pangulo at mula doon ay matiyak ang tinatawag na certainty of conviction. Kung ano yung ebidensya na nandun sa kamay namin, ay we will proceed with it. Ipapile namin yung, kung merong dapat ipile na kaso, ipapile na po namin yun. At remember, pag pinail ng investigating office like NBI, ipapile po yan sa prosecution office. Sa kabilang dako, hindi umano imposibleng maharap din sa kasong sedisyon ng Vice Presidente matapos ang mga naging pahayag nito sa mga nakaraan labang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na batay sa kanilang inisyal na pag-aaral, may posibilidad na maaaring makasuhan din ang pangalawang Pangulo ng sedition. Bukod dito, sabi ni Andres, hindi nila inaalis ang pagsasampa ng iba pang kasong kriminal sa pangalawang Pangulo na mas mabigat pa sa sedition. Sa ngayon, ayon sa DOJ official, ay mga kasong sedition at grave threat ang mga ikinokonsiderang charges sa Vice Presidente, subalit wala pang determinasyon ukol dito. Sa kabilang banda, ayon naman kay Prosecutor General Richard Fadulion ay maaaring masampahan ng reklamo ang Vice sa paglabag sa certifications perjury and related acts, ganun din ng disbarment case. Sedition is a possibility. We are not closing our eyes on other possible criminal offenses, even graver than sedition. Possibly disbarment case if there are grounds. So, yan po ay pinag-aaralan ngayon. Ipinauubaya na ng DOJ sa tanggapan ng Ombudsman ang pagpapasya kung nararapat bang suspendihin muna ang pangalawang Pangulo sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente at ito'y habang may investigasyong ginagawa laban sa kanyang naging pagbabanta sa First Couple at sa House Speaker. Mula sa Malacanang, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Department of Justice, DOJ, na tatayo ng matibay na ebidensya ang video ni Vice President Sara Duterte kung saan siya ay nagtangka laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Undersecretary Jesse Andres ng DOJ, kapag napatunayan na talagang pananalita ni VP Sara at seryoso siya na siya ay kumuha ng assassin para ipapatay ang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan, wala nang kailangan na dagdag na ebidensya dahil tatayo na itong admissible evidence. Paliwanag naman ng DOJ na kaya itinuturing na self-confessed mastermind si VP Sara dahil ang busy naman mismo ang umamin sa video na kumuha siya ng assassin na papatay sa Pangulo, First Couple, at sa Speaker ng House of Representatives. Doon pong pag-amin o admission ng isang akusado ay admissible evidence laban sa kanya. And wala na pong kailangan na dagdag na proof to prove an admission kapag yan po ay napatunayan. Sa kanya po nanggaling yung pag-aamin na siya ang kumuha ng tao na papatay sa 3 opisyalis. Kaya po self-confessed mastermind ang tawag natin sa kanya. Trust at satisfaction rating ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas batay sa Tangere Survey. Pero trust at satisfaction rating naman ni Vice President Sara Duterte patuloy sa pagbaba. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tumaas ang trust at satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. base sa isinagawang survey ng polling firm na Tangere.
Sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas kay Tangere founder and CEO Martin Peñaflor, sinabi nitong tumaas sa 59.6% ang trust rating ni Pangulong Marcos mula sa nakaraang buwan na 59.3%. Umangat din ang satisfaction rating ng Pangulo sa 47.3% mula sa dating 46.9%. Kapwa nakapagtala rin ng pagtaas sa kanilang trust at satisfaction rating sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero. Ginagawa po namin to since March and nakita po namin kay Pangulong Marcos, kay Speaker and kay Senate President a positive trend na increase ng satisfaction and trust po nila. Si Pangulong Marcos po and si Speaker Romualdez, katulad po ni Senate President, positive trend po ang kanilang increase the past 2 quarters. Ibig sabihin, the past 6 months, positive trend po sila. Samantala, bumaba naman ang parehong trust at satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Mula sa nakaraang buwan na 56% trust rating ay bumaba pa ito ngayon sa 55.5%, habang ang satisfaction rating naman nito ay bumaba rin sa 47.5% mula sa dating 48%. Bumaba rin ang trust at satisfaction rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Paglilinaw naman ni Peñaflor na non-commissioned o hindi bayad ang isinagawang survey ng Tangere, kaya naman masasabing ito mismo ang pulso ng sambayan ng Pilipino. Ang survey po namin non-commission. Schedule po yan. So hindi po namin, wala po nagbayad sa amin gumawa ng survey and scheduled release po siya. Nagkataon lang po may hearing. And because of that, naapektuhan po ang satisfaction and trust rating ni VP Sara Duterte. It's driven by yung tinatawag din ng Balance Luzon. Isinagawa ang survey nitong November 19 hanggang November 22, 2024 na may margin of error na 2.2% at confidence level na 95%. Nasa 2,000 katawang lumahok sa survey na gumamit ng mobile-based application. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Hindi nakadalo sa huling pagdinig ng Senado kaugnay sa isyu ng Pogo sa Alice Guo dahil sa conflict of schedule. Kasabay kasi nito ang kanya ring court hearing. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Daniel. Yes, Alan, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado tungkol sa mga isyu ng Pogo sa bansa, hindi pinayagan ng Korte si dating Pampanga-Tarlac Mayor Alice Guo na makadalo. Ito ay dahil sa kasabay na schedule ng kanyang hearing sa Korte na itinakda rin, Alan, ngayong araw. Sa pagdinig naman, may pinakawalang mabibigat na alegasyon si Senadora Risa Hontiveros sa dating economic advisor noong Duterte administration na si Michael Yang. Nagpresenta si Hontiveros ng larawan kung saan kasama ni Yang ang sinasabing self-confessed spy na si Xie Zhijiang. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, the economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Samantala, Alan, ang National Intelligence Coordinating Agency naman may isinawalat na impormasyon tungkol kay Guo. Sabi ng NICA sa katanungan kung spy ba si Guo o foreign intelligence agent, hindi pa nila ito matukoy, pero ang makukumpirma nila base raw sa historical context ay isang agent of influence umano si Guo. What is applicable on the part of Ms. Go Huaping is that she uses her influence, her stature, or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. So to that effect, Madam Chair, that is applicable to her, and therefore, she may be classified as such. Sa puntong ito, Alan, na ongoing pa yung pagdinig ng Senado hinggil nga sa issue ng mga umano'y illegal na pogo sa bansa. At inaasahang ito na yung magiging huli nilang pagdinig. At yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Senado. Balik sa inyo. Maraming salamat, Daniel Manalastas.
Update naman po sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, Northeast Monsuno Amihan ang nakaaapekto sa Northern Luzon. Nagdadala ito ng maulap na papawirin at mga ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa Mindanao. Kaya asahan natin sa Mindanao area ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng localized thunderstorms. Tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang mga naging biktima ng sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sa programang Mike Ave Live, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Domlao, na nakapaghati na sila ng 1,000 family food packs at mga sleeping kits. Na-deploy din nila ang kanilang mobile command center para matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente. Plano naman ng DSWD na ipamahagi sa mga nasunugan sa Tondo at iba pang naapektuhan ng kalamidad ang ilan sa mga naharang na smuggled frozen mackerel sa Bureau of Customs. Samantala, tiniyak ng DSWD na magagamit ng tama ang karagdagang 5 bilyong piso para sa kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation program. Sa matinding balitasyon po, lahat ng mga tulong na inilalapit sa DSWD. Interview rin po ng ating mga social workers because there is an assessment that is also being conducted. Pinagtutuunan ngayon ng pansin ng LGU Agusan del Norte ang pagbibigay ng kaalaman hinggil sa pamahala ng Emergency Operations Center. Si Marish Celedenya ng Philippine Information Agency Caraga para sa Balitang Pambansa. 38 mga responder at membro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa probinsya ng Agusan del Norte ang nagtapos sa 3 araw na pagsasanay ng Emergency Operations Center o EOC Management Training. Ayon kay Vincent Cotoron, Director ng Planning and Quality Management Services ng Caraga State University, ang kahalagahan ng maayos na pamamahala at pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa EOC ay makatutulong sa isang matagumpay na operasyon at mahalaga upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga kalamidad at emerhensiya. This training really equips us to have the right skills, the knowledge, and the right attitude in responding an incident or any emergencies. Ayon naman kay Lorna Bayer, Operations and Warning Division Chief ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Agusan del Norte, ang EOC ay hindi lamang ina-active sa panahon ng kalamidad, kundi mahalaga rin ito lalo na sa pagsasagawa ng malalaki at mahahalagang aktibidad upang magkaroon ng mas malapit na ugnayan at koordinasyon ang mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at iba pang sektor. This is staffed with personnel to undertake multi-stakeholder coordination, manage information in anticipation and or support to other EOC activating. Ang tamang koordinasyon ay kritikal upang matugunan ang mga pangangailangan ng apektadong komunidad. Binigyang diin na ang kalaman tungkol sa EOC ay isang mahalagang aspeto sa pagiging handa sa kalamidad at isang susi sa pagbawas ng panganib at pinsala sa komunidad. Kasama si Nura Molde, Marish Celedenya ng Philippine Information Agency Caraga para sa Balitang Pambansa. Humingi naman tayo ng update sa unang araw ng Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 na kasalukuyang isinasagawa sa PICC. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Clazel? Yes, Princess, binuksan ngayong araw ang pinakaunang kadiwa ng Pangulo Expo 2024. Bigger, better and more ang tema ng programa na hindi lamang layong makapagbenta ng mga murang agricultural product kung hindi, hikayatin din ang mga stakeholder na lumahok sa kadiwa program. Panibagong kadiwa ng Pangulo na naman ang binuksan ngayong araw dito sa Philippine International Convention Center. Tampok ang mga abot kayang produkto na fresh from the farm. Tulad na lamang ng 42 pesos na bigas, higit na mas mura sa hanggang 60 pesos na bigas sa mga palengke. Karneng baboy ang kasing 280 pesos lang, mas mababa kumpara sa hanggang
360 pesos na benta sa merkado. Nasa 20 hanggang 30% naman ang tipid sa mga gulay. Layo ng Kadiwa program na bigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka at mangingisda na ibenta direkta sa mga consumer ang kanilang mga produkto. Sa ganitong paraan, mas malaki ang kita habang nabibili naman ang mga consumer sa mas mababang halaga. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., target ng programa na mahatiran ng murang pagkain ang mga Pilipino ngayong magpapasko. Hindi labang maaring nga mag-shopping ngayon Princess, dahil yung Kadiwa ng Pangulo Expo, maaari ring makibahagi yung mga stakeholder na nagbabalak lumahok sa programa. Dito ipaliliwanag ang sistema ng Kadiwa program. Ang mga kooperatiba maaring magtayo ng sariling Kadiwa. Sa ngayon ay may 41 na Kadiwa Center na nagbibenta ng mga murang bigas at nasa 287 ang Kadiwa stores at nakapagsagawa na ng 12,334 na Kadiwa activities nationwide. At sa susunod na taon, Princess, sa unang ikalawang quarter ng 2025, target ng Department of Agriculture na mapalawak sa 1,500 yung Kadiwa store sa iba't ibang lugar sa bansa para mas marami pang ating mga kababayang Pilipino ang makabili ng murang pagkain habang natutulungan yung ating mga magsasaka at mangingisda. Yan muna ang latest mula rito sa PICC. Balik sa'yo, Princess. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Umarangkada na rin ngayong araw ang pagdinig ng binuong Kintakom ng Kamara kaugnay sa mga issue sa agrikultura at food security. Binigyang diin din sa pagdinig ang mga batas para labanan ang smuggling at price manipulation sa bansa. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Joshua. Yes, Alan, masusing pinag-usapan ngayong araw sa Kongreso ng 5 komite ang mga issue may kaugnayan sa kalakalan, agrikultura at pagkain, social services at food security. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang 5 komite ng Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food and Social Services at Food Security para busisiin ang issue patungkol sa smuggling, price manipulation at cartel na nagpapataas ng presyo ng mga pangunahing bansa. Alinsunod na rin sa panukala ito ni House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim naman ng House Resolution 254, prioridad ito na tugunan ang mga pangangailangan para masolusyonan ang kagutuman sa bansa. Isa sa mga pinag-usapan, Alan, ay kung paano masosolusyonan ang pag-iimbak ng mga produktong agrikultura na makakatulong para maiwasan ang pagtaas sa mga presyo nito. Bagay na sinangayunan ng Department of Agriculture at sinabing ina-action na nila ito. Katulad ng kanilang programa at proyekto na para sa masaganang bagong Pilipinas na magsisilbing 4-year plan ng ahensya kung saan tinututukan ng post-harvest systems at mga infrastruktura, mas maayos na logistics systems para sa input at production output, streamlining ng transportasyon, distribusyon para sa sustainable at cost-effective agricultural system at iba pa. Ganyan din ang pagtulong sa mga maliliit na magsasaka at mga isda para maibenta ang kanilang mga produkto at mabawasan ang mga middlemen at marketing layers. Alang sa pag-aaral na ipresinta ni Representative Joey Salceda bilang chairperson ng Committee on Ways and Means sa nasabing pagdinig, posible anya na makamit ang 30 pesos per kilo ng bigas kung mababawasan ang mga gastusin gaya sa transport, post-harvest losses at iba pa. Ipresinta rin sa 5 komite ang roadmap para sa rice industry hanggang sa taong 2028 na Masagana Rice Industry Development Program o MRIDP kung saan isa sa mga prioridad dito ay ang pagkapasok ng digitalisasyon sa agrikultura katulad ng DA price monitoring gamit ng mobile devices na ilulunsad nationwide at iba pa na magpapalakas pa sa agriculture sector. Alam, binigyan din sa naturang pagdinig ng Kintakom ang mga batas may kaugnay sa usapin ng smuggling at price manipulation katulad ng RA 12022 o ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act, RA 10845, Anti-Agricultural Smuggling Act na kapwa non-bailable ng mga kaso. Ganyan din ang iba pang mga batas gaya ng RA 10863 at 7581 na sakop ang mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, mantika, karne, gulay at iba pa. Sa huli, Alan, ay minungkahi naman ni Representative Erwin Tulfo na maliban sa mga ahensya ng pamahalaan ay dapat nakasama sa pagdinig ang ibang sektor gaya ng mga magsasaka at iba pa mula sa private sector para matukoy ang pinagmumulan ng problema sa mataas na presyo ng bilihin na siya naman sinangayunan ng mga komite. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik siya, Alan. Maraming salamat, Joshua Garcia.
At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa RBC 13, ako naman po, si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa!